Akala mo ba ang paminta ay pampalasa lang sa pagkain? Kapag sinabi kong may mga tradisyonal na paggamit ang paminta para sa ilang karamdaman at pananakit ng katawan, maniniwala ka ba? Pero sandali, huwag muna tayong magmadali sa numero 1 dahil may isang mahalagang bagay tungkol sa paminta na kailangang malaman bago mo ito gamitin bilang halamang lunas. At sa dulo ng video, sasabihin ko rin kung kailan hindi sapat ang paminta at kailan kailangan ng magpatingin sa doktor. Kaya panuurin hanggang dulo. Ang tinatawag nating paminta ay mula sa halamang Piper nigrum o black pepper. Matagal na itong ginagamit bilang pampalasa, pero sa tradisyonal na panggagamot, naitala rin ang iba't ibang gamit nito. Mahalaga lang ang isang paalala. Ang tradisyonal na paggamit ay hindi nangangahulugang napatunayang gamot ito para sa lahat ng sakit. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay mga tradisyonal na gamit at posibleng pakinabang, hindi pangakong permanenteng lunas. 5. Sakit ng ngipin. May mga dokumentadong tradisyonal na paggamit ng paminta para sa sakit ng ngipin. Sa Philippine Traditional Knowledge Digital Library, ang buto ng paminta ay naitala bilang tradisyonal na ginagamit para sa toothache sa ilang komunidad. Pero tandaan, kung paulit-ulit ang sakit ng ngipin, may pamamaga, nana, lagnat o matinding pananakit, huwag umasa sa paminta lamang. Maaring may cavity, impeksyon o ibang problema na nangangailangan ng dentista. 4. Pananakit ng katawan at rayuma. Isa pang tradisyonal na gamit ng paminta ay para sa rheumatism o pananakit ng kasukasuan. May mga tala sa Philippine Traditional Knowledge Digital Library na gumagamit ng paminta para sa rheumatism. Dito nagiging interesting ang paminta dahil hindi lang ito karaniwang sangkap sa kusina. May mga traditional practices na gumagamit din ito bilang bahagi ng pangangalaga sa katawan. Pero kung matagal, matindi o paulit-ulit ang pananakit ng kasukasuan, mas mabuting alamin muna ang tunay na sanhi. 3. Muscle cramps. Biglang nanigas ang binti? Yung tipong madaling araw at bigla kang napabangon dahil sa sakit? May tradisyonal ding tala ng paggamit ng paminta para sa muscle cramps sa ilang komunidad. Pero tandaan, ang muscle cramps ay maaring may iba't ibang dahilan, mula sa pagod at dehydration hanggang sa ibang kondisyon. Kaya kung madalas itong mangyari, huwag basta mag-self-medicate. 2. Ubo at problema sa pag-inga. Ito ang bahagi na kailangang maging extra careful. May mga tradisyonal na tala ng paggamit ng paminta para sa asthma. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat mong palitan ng paminta ang iyong asthma medicine. Kung may asthma attack, hirap huminga, naninikip ang dibdib, o hinihingal, huwag nang maghintay sa herbal remedy. Humingi agad ng naangkop na medical care. At ang pinaka-importantang dapat mong tandaan, ang paminta ay maaring may mga tradisyonal na gamit, pero hindi natin dapat tawagin itong gamot sa lahat ng sakit. Ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare mismo ay nagbibigay diin na ang impormasyon tungkol sa medicinal plants ay dapat gamitin kasama ng tamang diagnosis at payo ng health professional. Kaya kung gagamit ka ng halamang gamot, alamin muna kung ano talaga ang sakit. Alamin kung ligtas ba ito para sa iyo. At higit sa lahat, huwag ihinto ang niresetang gamot ng doktor dahil lamang sa isang herbal remedy. Kaya sa susunod na makakita ka ng paminta sa kusina, baka iba na ang tingin mo rito. Hindi lamang ito simpleng pampalasa. Mayroon itong mahabang kasaysayan ng tradisyonal na paggamit, kabilang ang ilang pananakit at kondisyon na nabanggit natin ngayon. Pero tandaan, natural ay hindi automatic na ligtas at traditional use ay hindi automatic na proven cure. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video tungkol sa mga halamang karaniwang makikita sa bahay, i-like ang video at mag-subscribe. At sabihin sa comments, ano ang susunod nating halamang pag-uusapan? Baka ang halamang matagal mo nang nakikita sa kusina o bakuran ay may tradisyonal na gamit na hindi mo pa alam. Hanggang sa susunod, alagaan ang kalusugan at laging maging mapanuri sa mga natural na lunas.